Second Chronicles chapter 15 verse 17. Ito po ay tungkol kay Asa, King Asa of Israel. The Bible says, "But the high places were not taken away out of Israel. Nevertheless, the heart of Asa was perfect all his days." And in Second Chronicles 16 verse 9, the Bible says, "For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Herein thou hast done foolishly, therefore from henceforth thou shalt have wars." Ang atin pong message, having a perfect heart. So ang atin pong message, having a perfect heart, ay importante because nakita natin na ito ay description ng mga mananampalataya noong unang panahon, description kay Abraham, kay Noah, kay David, at even in the New Testament. Ito ay something na status ng mga mananampalataya. At malalaman natin kung ano ba ang ibig sabihin nito. Una-una, sa panahon ni Asa ay merong tinawag siyang have a perfect heart. Sabi, "But the high places were not taken away out of Israel. Nevertheless, the heart of Asa." So alam natin, the heart is deceitful above all things. Kahit po tayo ay saved na, ay meron pa rin tayong deceitful heart and desperately wicked heart. Pero nagagamot yan ng regeneration so that we can do things from our hearts that are pleasing to God. Nevertheless, isang pagtataka para sa mananampalataya na sasabihin siya ay mayroong perfect heart. Dinidescribe siya na may perfect heart. Inuutusan siya na magkaroon ng perfect heart. So, the need for perfection, no? Sabi sa una sa Genesis 17:1, punta po tayo, Genesis 17:1. Sa-isahin natin yung scripture na mayroong sinasabing perfect-hearted. "And when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect." So si Abram, bago siya maging Abraham, ay pinakilala ng Diyos ang sarili niya at sinabi, inutusan siya, "Be thou perfect." And so, yan ay utos both doon sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon at doon sa mga nakakilala na sa Panginoon, dapat kayo maging perfect. Kaya po nahihirapan ang mga unsaved na magtiwala sa Panginoon at magsabing sila'y ligtas na dahil sa kanilang tiwala sa Panginoon at kahit nagbabasa na ng Bible, nagtuturo ng Bible, kagaya ng mga iglesia, dating daan, at marami pang mga ngaral, mga Catholic fathers. Pag tinatanong mo, ligtas ka na ba? Dahil nag-aaral ka ng Bible matagal na. Sabihin na, hindi pwede. Hindi ako pwedeng magsabi na ligtas na ako. Dahil hindi pa ako perfect. Andito pa ako sa laman, tao pa ako, andito pa ako sa lupa. Hindi ako perfect. So para sa kanila, ay kailangan maging perfect ka para ka maligtas. Dahil yan ay by the strength of the conscience na sinasabi sa tao, hindi ka naman perfect, paano ka maliligtas? Eh ang utos ng Diyos, kailangan perfect ka. Ang nakakapasok lang sa langit ay mga perfect. Kaya yan po ang difficulty sa puso ng tao na wala pang Kristo, na hindi pa binibigyan ng Holy Spirit ng liwanag. Hindi ako perfect, hindi ako pwedeng ligtas. Pero tayo, alam natin, nagkiklaim tayo na tayo ligtas. Kahit sinasabi rin natin at the same time, hindi pa tayo perfect. Pero ito naman, no, required. At sinabi na mayroong mga tao na sinasabi ang Diyos na
Sila ay perfect. Ang heart nila, kagaya nitong si Asa, he had a perfect heart. Tingnan natin sa Matthew 5:48. Matthew 5:48, ito yung New Testament counterpart ng utos na maging perfect tayo. Sabi, be ye therefore perfect. So ito ay mga brethren ang sinasabi. Ito ay mga disciples. Sabi, be ye therefore perfect, even as your Father. So Father, meron ka ng relationship. You are a child of God. And you have a Father, the Heavenly Father. You are already accepted in the Beloved. You are already adopted. You are already in the kingdom of God. There is a command. You better be perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. So importante po sa ministry natin, sa paglakad natin sa Panginoon, na tayo ay maging perfect. Hindi option to, utos ito. Hindi ito pakisuyo. Ito po ay utos. Kaya sa ngayon, habang nakikinig tayo dito, habang nakikinig tayo sa internet, yung mga nasa internet, at kayo dyan na nasa Riyadh, no? Pagkaisipin yan. Are you perfect? Are you following this command? Kayo ba ay nagkakaroon ng determinasyon? Importante po yan na tayo ay determinado sumunod sa utos na ito. Maging perfect tayo. At kailangan maintindihan natin ano bang klaseng utos yan, perfect. At mahirap yata yan. Hindi yata yan pwedeng masunod. Imposible yata yan. Tingnan po natin. Ang sabi po na sa Genesis chapter 6, si Noah ay perfect. Tingnan natin yung Genesis 6 na Noah was perfect among the people. Gusto ng Panginoon ubusin ang lahat ng nilalang, no? But itong si Noah ay hindi kasama sa gustong in-schedule ng Panginoon na lipulin. Sa Genesis 6:9, these are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations. And Noah walked with God. So, may benefit ang isang tao na pag sinabi ng Panginoon, perfect yung tao na yan, mayroong benefit. Hindi ka mapapasama sa tatamaan ng judgment ng Diyos sa lupa. No? Or kung pamilya mo ay mayroong problema sa Diyos as a family, pero ikaw ay perfect, hindi ka kasali. Kung ang church ay nakaschedule na husgahan ng Diyos, pero ikaw ay bukod tangi na perfect in your generation, you are walking with God and you are a just man, hindi ka kasali. May benefit ang pagiging perfect. Kaya, importante po na pag-isipan natin ito. Dahil may pakinabang pala ang isang tao na perfect sa harap ng Panginoong Diyos. Sabi po sa dito sa binasa natin, ano? Sa 2 Chronicles 16:9, sabi dito, the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. So, nag-o-observe ang ating Diyos sa buong mundo. Tinitingnan niya ang lahat ng nilalang. Pagkatapos sabi, sa observation ng Diyos, He show Himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward Him. So, anong pakinabang?
Yun daw perfect sa harap ng Diyos, dahil ino-observe niya ang buhay natin to and fro, lahat tayo sabay-sabay tinitingnan ng Panginoon. His heart, he shows himself strong. Meron siyang ginagawa na favor. Hindi nagpapakita siya ng strength, ng backup. Nagpapakita siya ng magandang mga results at benefits doon sa ang puso ay perfect toward Him. So, meron pakinabang ang pagiging perfect. Huwag nating baliwalain, huwag nating basta-bastahin ang utos na ito. Let's go to the next point. So, the need for perfection, palawanin ko na. Number 2, the being perfect does not mean no mistakes. So, importante ito. Para maintindihan natin yung kailangan mo maging perfect, ang usual understanding ng tao, perfect? Ibig sabihin, kailangan, wala akong mali. 'Di ba? Alam natin sa mga exam. Pag na-perfect ko yung exam, ibig sabihin 100 to 10 over 10. 50 over 50, 100 over 100. Perfect mo yung exam. Pero may isa kang mali, hindi mo na perfect yung exam. 'Di ba? Yun ang intindi natin sa perfect. Oh. Yun namang iba, yung Mr. Perfect, yung dalaga na naghahanap ng Mr. Perfect ay hinahanap niya yung tall, dark, handsome, rich. Yan. Yan ang mga hinahanap ng mga dalaga na nasa mundo. Of course, wala silang consideration na spiritual, di ba? Basta matangkad, tapos magandang katawan, pogi, para hangaan ako ng kapwa ko babae. Mayaman, para kahit saan ko hilingin, nadadala niya ako. Wala silang iniisip na spiritual, Bible reader, di ba? Walang ganong criteria ang mga babaeng sa mundo. Oh. Para sa kanila yon, perfect na yon. Kaya meron tayong mga movie star. Yan, mga movie star. At yung mga babae na Pilipina, hindi na kontento sa movie star na Pilipino, pati Koreano, mas mataas na kalidad. Pag Koreano, hindi ko alam mga pangalan ng Koreano na parang mas perfect kesa sa Pilipino. Yan. Pag nakikita, sumisigaw. Ang hira. So, yan ang nangyayari ngayon sa ating kultura. Si Mr. Perfect. Pero, sa Bible, sa economy of God, sa paningin ng Diyos, hindi pag sinabing tinawag kang perfect, kagaya ni Asa, Asa was, nevertheless, the heart of Asa was perfect all his days. Sipin mo yun, no? Ang puso ni Haring Asa ay sa lahat ng kanyang buong buhay, yung buong buhay niya mula nung pinanganak siya hanggang sa namatay siya, perfect all his days. Pwede pala yun. So baka meron sa ating ganyan. You are perfect in all your days hanggang mamatay ka. I-declare ng Panginoon, ang tingin sa'yo ng Panginoon, you are perfect all your days. Posible pala yon in both men and women. Siyempre tayo, hindi natin sasabihin ay, Pastor, I think kung meron dito sa BCA na magsasabing siya ay perfect, ako na yon. Hindi naman sa pagmamayabang. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Modesty aside, ang dami mo sinabing no? Ako yon. Ako yung perfect. Nanonotice ko sa sarili ko, perfect ako sa Panginoon eh. Halata ko eh. So, pagka ikaw ay nagkaganon, hindi ka na perfect. Kasi, pinuri mo na yung sarili mo eh.
No? Kung perfect ka man, nung oras na nasabi mo, Pastor, ako yung perfect. Tapos na ang perfection mo. Magyabang ka na. Di ba? So, pero, ang perfection, maaaring nakikita ka ng Panginoon. Dito sa church na to sa BCA, sa Riyadh, meron ditong isa, dalawa, tatlo, yan. Alam ng Panginoon kung sino sa atin ang perfect. Kasi, kahit tayo makasalanan, kahit tayo nasa laman, hindi pala yun ang criteria ng Panginoon na zero mistakes. Hindi pala yun. Hindi pala ibig sabihin nun na zero sinfulness or zero offenses. Yung hindi nagkakamali. Hindi pala yun ang perfect para sa Panginoon. Bakit? Tingnan nyo, no? Itong verse natin, 2 Chronicles 15:17, dito na lang sa example na to, but the high places were not taken away out of Israel. Sino ang dapat nag-aalis ng high places? Yung hari. Siya ang may kapangyarihan na decree. Oh, ako na ngayon ang hari. So mula ngayon, wala nang high place. Ay, high place, mga kapatid, yun yung mga parang mga lugar sa bundok na nagtatayo sila ng bato pagkatapos, instead of pupunta ka sa Jerusalem, sasabihin mo, sasamba ka sa Diyos dun sa lugar na yun. Maaaring walang groto doon, walang imahin doon, bato lang. Pero sabi kasi ng Panginoon, dito lang kayo sasamba, dito kung saan nandito, andoon yung Ark of the Covenant. Kung saan nandun yung Holy of Holies. Doon lang kayo pwedeng sumamba. Okay? Pag nagtayo kayo ng another place, kasalanan yan, mali yan. Hindi ko dinidinig yan. Okay? So, doon sa panahon ng Israel, panahon ng mga nila Asa, nila David, after David, merong mga high place. Naglalagay sila para hindi masyadong magastos. Biro mo, from Dan to Beersheba, mula ang layo-layo, ta-travel ka, no? Para lang maka-worship. Dahil isa lang ang lugar ng worship. Oh. Ngayon, nagtayo sila ng mga intermediate na lugar para hindi na pumunta. Parang, ba dito sa Imus, may taga Quezon City tayo. Oh. So, yung Quezon City, sabi ko, mag-Bible study na kayo dyan. Sa Taguig, meron tayong mission. Dyan na kayo. Yung taga Bacoor, Bible study. So, dyan na lang kayo. Yung siyempre, sila Brother Yubra, nasa Lucena. Meron siyang, may church, sinasamahan niya si Sister Glo. Pero, sabi ko, makinig ka na lang. Ngayon, kumbaga, pwede nating isipin na yung mga nanonood, no? Hindi na kayo nag-travel, nanonood na lang kayo. So, ngayon, New Testament, hindi yan considered na high place. Bakit? Because in our estimation, during the time of Israel, there was only one worship place. Pero sabi nga ng Panginoon sa John chapter 4, the time will come and now is when you will worship God in spirit and in truth. So, hindi na kailangan ng lugar. Pwede na kumalat. Kahit saan ka, pwede ka sumamba sa Panginoon. Kung saan meron church, pwedeng congregational worship. So, iba po ngayon, ano? Pero during the time, sabi, the high places were not taken away out of Israel. Ibig sabihin, kaya lang, si Asa ay perfect, kaya lang, hindi tinanggal ang mga high places sa bansang Israel. Nevertheless, parang kaya lang hindi tinanggal, pero magkagayon pa man, ang puso ni Asa ay perfect. So may depekto siya. Diba? Anong depekto niya? Dapat pinatanggal niya yung high place.
Pero magkagayon pa man, perfect pa rin siya sa harap ng Diyos. So may mali siya. Kahit may mali, perfect ang puso niya. You see? So, tayo, halimbawa, ngayon sa BCA, kayo, mga nakikinig, marami tayong iniisip na hindi naman kulang ang aking ginagawa sa Panginoon. May mga kasalanan ako sa Diyos. Meron akong mga problema sa buhay ko. Feeling ko, hindi pa ako masyadong binibless. Kulang pa ako sa aral. Hindi ako nakaka-keep up dun sa sinasabi ni Pastor na magbasa kayo ng Bible from Genesis to Revelation at least once sa inyong buhay. Hindi man lang ako masyadong nagpe-pray. Yung mga mistakes na yan, of course, only God can declare sino yung perfect sa atin. Only God sees the heart. Kasi heart ang pinag-uusapan. The heart of Asa was perfect. So ako, I cannot look at you. Tingnan mo yun, no? Yan, no? Nanonood sila sa preaching, nakikinig sila sa preaching. Tingnan mo, talagang yung isa natutulog, yung isa naman ay nagsisilipon. Yung isa ay talagang nakikinig. Yun, perfect yun, yung nakikinig. Yung nag-amen, ayun, perfect yun. Amen. Hindi ko masabi ang puso natin. Ang Panginoon lang ang makakasabi niyan. Amen. Kahit amen ka na, amen, nakikinig ka pa. Talagang ang mata mo gano'n at ang tenga mo, no, nag-notes ka pa. Hindi ko alam ang puso ng tao. Diba? So, so only God knows. And it's God who will declare. But it is true na mayroong perfect sa atin. No? Hindi pwedeng sabihin zero. Diyan sa BCA, zero ang perfect diyan. Lahat yan, puro mga reject. Hindi na tayo tamang church nun. Pag lahat tayo, puro reject. Diba? So, ibig sabihin, meron sa ating perfect. Kaya, hindi man natin i-claim, hindi man natin i-declare, hindi man natin i-testify, bahala na ang Panginoon, pero, ganun pa man, magpupursigi tayo kasi inutos Be perfect. So, ipursigi mo. Diba? Huwag kang magpabaya. Yun ang ginagawa ni Asa. Merong mga bagay na hindi niya magawa. Kagaya ng high places, papasira niya. Siguro may mga prinsipe o may powerful na tao na hindi niya basta magawa lahat. No? Baka sabihin, diktador, napaka-diktador naman tong hari na to, patayin na nga natin. Baka ganun ang iniiwasan nilang sitwasyon. So, hindi niya ginalaw yung mga high place. Nevertheless, Asa's heart was perfect. So, meron tayong mga bagay na hindi pa natin basta maalis sa buhay natin. Nevertheless, your heart is perfect in the sight of God. So, hindi po ibig sabihin na meron ka pang pagkukulang, meron ka pang mali na nagagawa ay hindi ka perfect, practically speaking. Okay? Asa's heart was deemed perfect all his days. Tingnan niyo to Tingnan niyo yung 2 Chronicles 16:9. Ito pa isa. 2 Chronicles 16:9 sa text natin. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Herein thou hast done foolishly. Therefore, from henceforth thou shalt have wars. So, anong sinasabi ng Panginoon kay Asa? Mali ka, Asa Bakit mo pinakita sa kaaway ng bansa sa Syria yung mga gamit ng Israel? You are foolish. Oh. So, foolish, tinawag na foolish ng Panginoon si Asa. Pero, tinawag din na perfect. Sipin mo yun. Foolish, pero perfect. So, nagkakamali, maling desisyon, maling diskarte,
Kaya magkakaroon ng gulo sa buhay mo. Thou shalt have wars. Tama? Thou shalt have wars in your days, no? Because you have done foolishly. So, kahit perfect ka, sa harap ng Diyos, perfect ang puso mo, hindi ka pa rin immune. Pag may mali kang desisyon, aanihin mo yung consequence ng mali mong desisyon. Di ba? Pagka ikaw ay mayroong mga bagay na dahil ikaw ay tao, meron kang ginawa, tatamasain mo yung mga resulta ng ginawa mong mali. Pero sa katatayuan mo sa Diyos, perfect ka pa din. Practically speaking. Ngayon, bakit ko sinasabi lagi yung practically speaking? Sapagkat, kita niyo si David, tinawag din siyang perfect. Pero anong klaseng perfection ba yan? Is it yung tinatawag na positional or yung tinatawag na imputed perfection? Okay? Kasi sabi, heart. Ang heart, hindi ini-impute yan. Ang heart ay kumikilos yan araw-araw ayon sa nasa puso mo. Yan ay sa'yo. Yan ay nangyayari sa'yo. Pag sinabing perfect heart, ini-influensyahan ka pero hindi ka dinideklara na perfect. Iba yung declared perfection or imputed perfection unto salvation. Iba yon. Pero tingnan nyo si David, mga kapatid. Tingnan nyo si David. Ang sabi ng Panginoon, David was perfect. David's heart was perfect all his days. Sino ba si David? Si David ay binilang niya ang bansang Israel. Sabi ng Panginoon, wag bibilangin. Binilang niya. Kaya nagkaroon ng plague. Ano pa ginawa ni David? Kinuha niya yung asawa ni Uriah. Kinuha niya at nabuntis. See? Pagkatapos yung si Uriah, nilagay niya sa front line, may instruction siya na mag-withdraw para mamatay. Anong klaseng perfect na tao yan? No? Pero ang puso ni David ay perfect all his days. Anong klaseng perfection ba yan? Is it positional perfection? Yung ginawa ng Panginoon ni Kristo ay ipinasa kay David para siya maligtas? Hindi po. Iba pa po yun. Ang positional perfection or imputed perfection is by grace, not by heart. Tandaan niyo po yun, Ang imputed perfection, imputed righteousness, or yung righteousness of Christ na ipapasa sa atin para tayo maligtas, it is by grace, not by heart. Amen. Hindi puso mo ang titingnan ng Diyos para sabihin na maayos ang puso nito. Perfect ang puso nito. Ililigtas ko to. Hindi. No? Mabait ito. Just ito. Punta tayo kay Noah. Noah, tingnan niyo yung verse 9 ulit. Tingnan niyo ulit yung verse 9. No, these are the generations of Noah. Noah was a just man, perfect in his generation. Noah walked with God. Ngayon, punta kayo sa verse 8. But Noah found grace. Yan. So, ano ang nauna? Yung paglakad ni Noah, yung perfection ni Noah, yung pagiging just ni Noah, or yung grace? Yung grace. Gusto na ng Panginoon, ubusin ang lahat ng tao, but Noah found grace. So, ang grace na po na yan, nag-uumpisa yan doon sa kapanganakan pa lang ni Noah. May grace na ang Panginoon sa kanya. Kaya namumukod na siya. 'Di ba? Kaya Noah found grace. Kaya siya ganun. Kaya ganun siyang klaseng tao.
He is walking with God. He is a just man. And he is perfect in all his days. That is the result of grace. So ang salvation is by grace. Salvation is not because you have done something good or you have you have a perfect heart or you are just in your dealings or you are walking with God. Hindi yan ang basihan ng kaligtasan. Ang basihan ng kaligtasan ay yung biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa iyo. Tama? Pagka kasi ang basihan ng kaligtasan ay maayos kang tao, maayos yung puso mo, lahat tayo mapapahamak dahil wala sa ating maayos kahit sino. Right. Tayo ay depektibong mga tao. Wala sa ating papasa. Right. At ang Panginoon ay binibigay ang kaligtasan libre, hindi base sa ikaw ba ay consistent Christian? Ikaw ba ay talagang maraming ginawa, maraming binigay, laging nasa church at ang puso mo ay talagang laging tumatagoy sa Panginoon? Kung yan ang basehan ng kaligtasan, lagot tayo. No? Pero purihin ng Diyos na sa biyaya niya tayo naliligtas dahil sa ginawa ni Kristo na perfect. Ating Panginoon ang perfect at yung perfection niya pinasa sa atin. Kaya tayo ligtas. Okay? Yan po ang positional perfection. At yan po ay sinabi ng Panginoon sa John 17:23. Tingnan natin. Kung gusto nyong malaman mabuti. Saan ba sa Bible yan, Pastor? Na ang perfection ay pwedeng ipasa. Oh. John 17:23. I in them and thou in me, that they may be made perfect in one. See? So, paano nagiging perfect? Para maligtas ang tao? Para makaharap sa Diyos? Ang Diyos ay si Kristo ay nasa iyo at ang Panginoong, yung Ama ay na kay Kristo at magkakasama ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo, perfect in one. Sabi nga, Christ in you, the hope of glory. If any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. You must have the Holy Spirit dwelling in your soul in order to be perfect, to be saved. Yan po. Yung pag-ibig ng Diyos, sabi pa rito, no? That the asa na yan? Bakit libre? Pag-ibig ang siyang dahilan. Amen. Diba? Pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos. Bakit tayo mahal ng Diyos? Dahil mababait tayo? Dahil baptist tayo? Hindi. Dahil gusto niyang umibig. At yung pag-ibig niya ay ibinibigay niya kung kanino niya gustong ibigay. At pasalamat ka, kasama ka sa mga inibig ng Diyos. Kahit hindi ka kaibig-ibig. Ano mo yun? Diba? Tayo, umiibig tayo, tumitingin tayo sa features, sa physical features. Oh. Iibigin ko ba to? Oh, siguro si Brother Dado, nung tiningnan niya si sister, sabi niya, iibigin ko ba to? O sige, pwede na. Pwede ko itong ibigin. For life ba to iibigin ko o minsan hindi ko to iniibig? For life na to. Okay. So, ganun tayo. Kahit ano pa ang depekto niyan, after na makasal kayo, wala nang urungan yan, wala nang iwanan yan. Yan na yan. For life yan. Di ba? So, ang Panginoon hindi tumitingin kung tayo ay pangit o maganda, kung tayo ay matangkad, kung tayo ay mayaman, nagpupursige, hindi tinitingnan. Ang tinitingnan ng Panginoon sa pag-ibig niya sa atin,
yung sarili niyang puso, yung sarili niyang isip. Doon lang siya nakatingin, hindi sa iyo nakatingin. Dahil pag tiningnan tayo ng Panginoon Diyos, hindi ka ililigtas ng Diyos. Pagka tiningnan tayo, kahit anong criteria, bagsak tayo. Purihin ng Panginoon Diyos sa libreng kaligtasan. So, yan po, positional ang ating kaligtasan. Now, yung perfection na inuutos sa atin at yung nakikita ng Panginoon kay Asa, kay David, kay Abraham, ang tawag po diyan ay practical perfection. Ibig sabihin, talagang may tinitingnan ng Panginoon sa activities mo, kaya ka tinatawag na perfect. Tinitingnan niya yung puso mo, tinatawag ka niyang perfect. Pero kagaya na sinabi natin kanina, perfection doesn't mean hindi ka na nagkakamali. So tinitingnan niya yung mga prophets, mga kings, at mga Christians, ginadjudge niya na perfect. Kahit na may mali pa din sila. Practically. No? So, yan po yung practical. Kasi nga, although may Holy Spirit na tayo, nagkakamali pa rin tayo. Pero, ganun pa man, inuutusan tayo to be perfect. And, meron pa isa. 1 Kings 11:4. Tingnan niyo po ito. Tingnan niyo to. Read with me, no? 1 Kings 11:4. Tingnan niyo to. Hindi. Saan ba yan? 1 Kings 11. Ayun, okay. Tama pala. Tingnan niyo to. For it came to pass, when Solomon was old, that his wives turned away his heart after other gods. So, ito yung phrase na gusto kong mapansin natin. And his heart was not perfect with the Lord, his God, and as was the heart of David, his father. Merong comparative perfection, mga kapatid, ang Diyos. Inahambing tayo, tinitingnan niya yung perfect na kapatid, tsaka yung isa pang kapatid. Yung mga anak niya, tinitingnan niya. Si Solomon, he turned away his heart. Hindi siya kasing perfect ng kanyang tatay. Yung tatay niya, perfect si David. Pero si David, ang dahil mali, pero perfect. Tapos si Solomon, less. Hindi niya nakuha yung kanyang tatay. So, ganun din naman tayo. Yes, sa church. No? Ako hindi ako nag-uhusga sa members, ha? At sa deacons, hindi ko hinuhusgahan. Kasi puso yan. Diba? Pero ang Panginoon, nag-uhusga. Every day. Hinuhusgahan tayo. At kino-compare tayo sa isa't isa. Tinitingnan niya ang ginagawa mo sa ginagawa nung kasama mo sa church. Or yung ginagawa mo at saka yung ginagawa ng asawa mo kung pareho kayong member ng church or pareho kayong Christian. Or yung ginagawa mo at saka yung ginagawa ng anak mo. Or yung anak, kung ikaw ay anak, yung ginagawa mo at saka yung ginagawa ng tatay mo. 'Di ba? Tinitingnan ng Panginoon pala yan. Na, itong bata na to ay hindi kasing perfect. Naglilingkod dito sa akin, kaya lang hindi perfect kagaya ng tatay niya. Or, naglilingkod sa akin itong tao na to, pero hindi kasing perfect ng asawa, ng paglilingkod ng asawa niya. Or, ito ay naglilingkod at lumalakad kasama ko, nagsiserve sa akin, pero hindi kasing perfect noong isa pang mananampalataya. Yun. So, kino-compare tayo ng Panginoon. Nakita natin dyan, si Solomon kinumpare kay David. At yan ay ginagawa ng Panginoon. Nasa sa kanya yan, bakit niya ginagawa yan? Pero sa atin, anong gagawin natin? Meron palang ganyan. Di umayos tayo. Diba? Pagka may nakita tayong kapatid, ito
Ito ang effect dapat niyan. Pag may nakita kang kapatid na ang ganda ng ginagawa para sa Panginoon, gayahin mo. Amen. Pag meron kang nakitang kapatid na talagang zealous, faithful, giver, at nag-aaral, consistent, gayahin mo. Huwag mong tawanan. Huwag mong sabihin, ako, sobra naman to. Sobrang banal naman ito. Naku, ayoko ng ganyang buhay. Masyado na yan. No? Lagpas langit na yan. Naku, ayoko niyan. Wag ganun. Kasi ang Panginoong Diyos nakakakita sa puso natin. Pag may nakita ka, halimbawa ikaw, asawa, mag-asawa kayo. Nakita mo yung asawa mo, nagpe-pray. Tapos ikaw hindi nagpe-pray. Diba? Ang tendency ng karnal, sabi, tama na yung prayer. Tala, kain na tayo. Tugda ako eh. Pray pa. Oh. Kaya tulog na tayo. Pray pa. Oh. Nagbabasa ng Bible. Ang dapat tendency, be perfect. Makita mo nagbabasa. Sige, salamat. Binigyan mo ako ng example, na-rebuke mo ako. Sige, let's pray together. Sige, let's read together. Sige, let's listen together. Let's give together. Sige, gayahin kita. May nakita kang ganun. O kung may kumakanta, o sige, kakanta rin ako. May nagbibigay, o sige, magbibigay din ako. Kasi ang Panginoon ang tumitingin sa atin eh. Kino-compare tayo eh. So, habulin mo, kung naglalaging kayo, following afar off, nakita mo yung isa advanced, nakita mo yung isa talagang serious, habulin mo. So that when God compares us, we are parang team tagging and team building together. We're supporting each other. No? Yung isa ahead, hilahin mo pataas tong nahuhuli. Tapos pag siya na ang ahead, ikaw naman ang tutulong para umangat yung isa. Kaya tayo nilagay ng Panginoon sa church. Yan ang purpose. Magtulungan tayo na tumaas together unto perfection. Practical perfection. Comparative perfection na ang Panginoon ang nakakakita. So, ito na, conclusion mga kapatid. The conclusion is to ask ourselves the question, do you have a perfect heart? Meron ka ba niyan? Pagka tinitingnan ng Panginoon ang puso mo, masasabi kaya ng Panginoon na you are really struggling. Meron ka talagang effort. Yan ang importante mga kapatid, effort. No? Salvation is not by works. Save ka na. Hindi salvation pinag-usapan natin. Pero after salvation, perfection. After salvation, go into perfection. Struggle po yan. Effort yan. Kaya ang gagawin, ina-encourage ko bawat isa, mag-effort tayo. Huwag tayong magpahuli. Huwag tayong mag-lag behind. Huwag tayong pabigat. Di ba? Huwag tayong, sige, sila na lang. Total, ahead na sila. Sige, sila na lang. Huwag tayong ganun. Pag may nakita ka, catch up. Catch up and ask for help. Sabihin mo, Pastor, I need help. Kasi nahuhuli na ako. Brother Arnold, Brother Rowie, tulungan niyo ako kasi nahuhuli na ako eh. Gusto ko rin na makasabay sa inyo, sa lakad ninyo sa Panginoon. Tulungan niyo ako. And the ladies also. Magtulungan tayo para sabay-sabay tayo lumakad at hindi naiiwan yung iba. That is going unto perfection. So do you have a perfected heart, perfected by Christ's work? Do you have an actively perfect heart, following Christ and going to Christ and staying in Christ?
Yan, kaya si David ay sinabihan na siya ay may perfect heart. Is once nalaglag siya, tayo siya, balik siya kay Kristo. Balik siya sa Diyos. Nalaglag na naman, balik na naman sa Diyos. And nananatili sa Diyos. Yan ang perfection. Hindi yung pagbagsak mo, lulupasay ka na, tapos aalis ka na kagaya ni Judas. Yan ang hindi perfection. Yung pagbagsak, tapon yung pera, tapos magpakamatay ka na. Oh, mali yung ginawa ni Judas. Ang tama is, pagka nakita mo, nag-umpisa ka na ng tama, niligtas ka na ng Panginoon. Tapos nahuhuli ka na nalalayo ka na. Catch up. Tapos ask for help. Tapos balik ka sa Panginoon and stay in the Lord. Lastly, mga kapatid, if your heart is compared to David, to Paul, and to other people in the church, would the Lord say you are perfect? Kung ikukumpara ka sa iba. If not, then why not? And if not, then why not catch up? So, yun po ang encouragement ko sa inyo. Let's pray, mga kapatid. Sa ating pagtatapos, purihin ng Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin. At sa ating panalangin, sa ating pagpikit, sa ating pagyuko at pagbigay ng papuri sa Diyos, ay tingnan natin ang ating puso. Tingnan natin ang ating ginagawa. Tingnan natin ang ating dedication. Tingnan natin ang ating mga mistakes. So, ang tanong mo sa sarili mo, are you lagging behind and you're trying to catch up? Or ma-attend ka na lang para lang maka-attend at tapos bala lang? Panalangin mo sarili mo, kapatid. Sabihin mo, Lord, help me. I am lagging behind. I want to catch up. I want to have a perfect heart. Pwede mo pong ipag-pray yan. Valid po yung prayer na ganyan. Lord, give me a perfect heart. Help me to have a perfect heart. And God will help you and God will give it to you.